May nakilala na ba kayong tao na sobrang kaakit-akit, matalino, at mukhang tagumpay sa buhay? Pero sa loob-loob ninyo, may boses na sumisigaw, huwag kang magtitiwala diyan? Iyan ang intuitive feeling na madalas nating balewalain. Pero paano kung sabihin kong hindi iyan kutob, kundi ang utak mo mismo ang nagbabasa ng maliliit na senyales na ipinapadala ng mukha ng taong iyon? Ngayon, sisisirin natin ang paksang ito. Hindi natin pag-uusapan ang pangkalahatang sikolohiya. Susubsob tayo sa mundo ng profiling, isang teknik na ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno para mabilis na masuri ang pagkatao ng isang individual. Ipapakita ko sa inyo ang sikretong wika ng mukha na kahit anong tago ng mga narcissist ay hindi nila magagawa. Humanda kayo dahil pagkatapos ng videong ito, mag-iiba ang pananaw ninyo sa mga tao. At ang tanong natin, napapansin mo ba ang mga senyales na ito sa mga tao sa paligid mo? Bago tayo tumungo sa mga partikular na teknik, alamin muna natin kung bakit napakahirap tukuyin ang mga narcissist sa pangkaraniwang paraan. Ang narcissistic personality disorder ay hindi lang tungkol sa mataas na tingin sa sarili. Isa itong komplikadong mekanismo ng depensa na nakabase sa pakiramdam ng panloob na kawalan o internal emptiness. Para itago ang kawalang ito, lumilikha ang isang narcissist ng isang perpektong imahe ng sarili, ang tinatawag na false self o palsong ako. Ito ang ipinapakita nila sa mundo. Maaari siyang maging kaakit-akit, maalaga o empathetic, pero maskara lang ang lahat ng iyan. Isa itong one-man show. Ang problema, napakahusay nila sa pagganap. Taon-taon nilang pinapatalas ang kanilang kasanayan. Pero may isang bagay na halos imposible nilang dayain. Ang kusang reaksyon ng mga facial muscle o tinatawag na micro-expressions. Tumatagal lang ito ng ilang millisecond at inilalabas ang tunay at pinipigilang emosyon. Dito mismo nakatuon ang mga profiler ng mga special service. Ang kanilang pamamaraan ay hindi batay sa hula kundi sa dekada ng pananaliksik sa neurobiology at sikolohiya ng emosyon. Kaya itabi muna ang mga pop psychology na artikulo at maghanda para sa isang tunay at malalim na pagbusisi sa katotohanang nakatago sa likod ng maskara. Simulan natin sa isang fundamental na konsepto, ang maskara ng normalidad. Hindi lang ito isang simpleng metapora. Ito ay isang maingat na binuong persona na ipinapakita ng isang narcissist sa publiko. Maaari itong mag-iba-iba. Ang imahe ng isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na miyembro ng pamilya, isang spiritual guru o biktima ng kalagayan. Ang pangunahing layunin ng maskarang ito ay makuha ang kanilang narcissistic supply, paghanga, atensyon, pakikiramay o maging takot. Gumugugol ang narcissist ng napakalaking enerhiya para mapanatili ang facade na ito. Nag-aaral sila ng reaksyon ng tao, ginagaya ang mga kilos na katanggap-tanggap sa lipunan, at natututong magbitiw ng tamang salita at magpakita ng tamang emosyon. Isipin mo ang isang aktor na hindi kailanman lumalabas sa kanyang papel. Labis siyang nababagay sa kanyang persona, kaya minsan, naniniwala na siya mismo sa katotohanan nito. Ito ang dahilan kung bakit, sa unang pagkikita, ang mga taong ito ay kadalasang nagiiwan ng sobrang positibong impresyon. Literal nilang binobomba ka ng karisma, papuri, at pagpapakita ng kanilang pagiging kakaiba. Ang yugtong ito ay tinatawag na love bombing. Ang iyong tungkulin bilang tagamasid sa yugtong ito ay huwag magpaakit. Sa halip,
Hanapin ang mga inconsistencies. Hanapin ang mga bitak sa maskarang ito. Ang pinakauna at pinakahindi napapansing mga bitak ay lumalabas mismo sa mukha. Ito ay nagpapakita sa sandaling bahagya siyang mawalan ng kontrol. Halimbawa, kapag hindi siya ang sentro ng atensyon o may narinig siyang bagay na hindi direktang nagpapatibay sa kanyang kagrandihan. Halimbawa, nagkukwento ka ng isang nakakatuwang istorya sa isang grupo at lahat ay tumatawa. Tingnan mo sa sandaling iyon ang inaakalang narcissist. Kung hindi siya ang pinagtutuunan ng pansin, ang ngiti niya ay maaaring maglaho ng sandali, mapapalitan ng pagkabagot o bahagyang iritasyon bago niya muling isuot ang maskara ng pangkalahatang kasayahan. Ito ang unang senyales. Ang maskara ng normalidad, ang kanyang pangunahing kasangkapan. At ang ating tungkulin ay matutunang makita kung ano ang nakatago sa likod nito sa pamamagitan ng pagpansin sa mga microscopic na pagkakamali sa kanyang programa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating pangunahing kasangkapan, ang mga micro-expression. Ano ba ito? Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, natuklasan ng psychologist na si Paul Ekman na ang mga pangunahing emosyon ng tao, tuwa, galit, gulat, takot, pandidiri, paghamak at kalungkutan, ay pare-pareho ang pagkakita sa mukha ng lahat ng tao sa mundo, anuman ang kultura o pinagmulan. Isa itong likas na mekanismo. Ngunit ang pinakamahalaga niyang natuklasan ay ito. Kapag sinusubukan ng isang tao na itago o pigilan ang tunay niyang emosyon, sumisilip pa rin ito sa mukha sa loob lamang ng napakaikling panahon, mula sa 125 hanggang 100 ng isang segundo. Ito ang tinatawag nating micro-expression. Halos hindi ito nakikita ng hindi sanay na mata, pero nakukuha ito ng ating utak sa antas ng subconscious. Ito ang dahilan kung bakit natin nararamdaman ang kutob na may mali. Ang mga narcissist ay dalubhasa sa pagpigil at paggaya ng emosyon, kaya nilang magkunwari na nakikiramay kahit ang totoo ay nagagalak sila sa kapahamakan mo, o magpakita ng katahimikan kahit kumukulo na ang galit sa loob nila. Pero hindi nila kayang patayin ng tuluyan ang kanilang limbic system, ang sentro ng emosyon sa utak. Kaya, kapag nakarinig ng kritisismo ang isang narcissist, maaari siyang nangumiti at sabihing, "Salamat sa opinyon mo, pag-iisipan ko yan." Pero sa isang iglap, kukurap ang micro-expression ng galit sa mukha niya, nagkunot ang noo, nakatikom ang labi. O kaya naman, kapag nakita niya ang tagumpay ng ibang tao, maaari siyang bumati, ngunit biglang lilitaw sa mukha niya ang micro-expression ng paghamak o inggit. Isipin mo itong parang static o interference sa telebisyon. Ang perpektong imahe ay biglang nagiging distorted sandali, nagpapakita kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. Gumugugol ng daan-daang oras ang mga elite intelligence agency sa pagsasanay ng kanilang mga tauhan para mapansin at mabigyang kahulugan nila ang mga saglit na senyalis na ito. Hindi mo kailangan ng ganoong pagsasanay. Sapat na ang malaman mo kung ano ang dapat mong bantayan. Pag-aaralan nating pansinin ang mga aberya na ito sa broadcast ng narcissist, dahil ito ang magiging susi sa tunay niyang pagkatao. Bago mo hanapin ang mga anomaly o kakaibang bagay, kailangan mo munang maintindihan kung ano ang normal. Ito ang tinatawag na gintong tuntunin ng profiling, ang pagtatatag ng batayang linya
ng pag-uugali, behavioral baseline. Ang bawat tao ay may sariling kakaibang set ng kilos at ekspresyon, ang bilis ng kanilang pananalita, ang kanilang pag-gestures, ang paraan nila ng pagtingin, at ang kanilang mga facial habit. May taong madalas ngumiti, mayroon namang laging seryoso, may taong madalas kumurap, mayroon namang bihira. Ang kabuuan ng lahat ng ito ay ang kanyang batayang linya. Kung hindi mo nauunawaan ang individual na pamantayang ito, walang saysay ang anumang pagmamasid mo. Halimbawa, kung ang isang tao ay sadyang sanay na mag-ipit ng labi, baka ugali lang niya yan. Hindi ibig sabihin na may tinatago siyang galit. Pero kung ang isang taong kalmado naman ay bigla na lang nag-ipit ng labi, matapos tanungin ng isang tiyak na katanungan, iyon ay isang mahalagang senyas. Iyan ang paglihis mula sa batayang linya. Paano mo ito maitatag? Simpleng magmasid ka lang sa tao sa isang neutral at kalmadong sitwasyon. Kapag nagkukwento siya tungkol sa mga pangkalahatang paksa sa kanyang libangan o tungkol sa panahon, pansinin mo, gaano siya kadalas ngumiti? Ang mangiti ba niya ay simetriko o pilipit? Kumusta ang galaw ng kanyang mga mata habang nagsasalita? Mayroon ba siyang ugali na kunot-noo o pagtaas ng isang kilay? Ito ang iyong punto ng sanggunian o reference point. Ang mga narcissistic na tao, kapag kalmado sila at nakakakuha ng sapat na atensyon, ay madalas nagpapakita ng napakabukas at kaakit-akit na batayang linya. Sila ay madalas ngumiti, nakikipag-eye contact at aktibong tumatango. Ang layunin nila ay mabighani ka. Tandaan mo ang imaheng ito. Dahil ang pinakamahalagang pagtuklas ay mangyayari kapag nagbago na ang sitwasyon. Kapag nagtanong ka ng nakakainis na tanong, kapag iba na ang nasa sentro ng atensyon, o kapag nabanggit mo ang tagumpay ng ibang tao. Sa mga sandaling ito, ikumpara mo ang kasalukuyang ekspresyon ng kanyang mukha doon sa batayang linya na iyong naitala. Isipin mo na isa kang siyentipiko na nagmamasid sa mga sukat ng instrumento. Una, itinatala mo ang normal na mga sukat. Pagkatapos, naglagay ka ng isang catalyst at tinitingnan mo kung paano nagbabago ang mga sukat na ito. Ang anumang biglaan at panandaliang paglihis mula sa normal ay siyang hinahanap natin. Iyan ang senyas na nangangailangan ng iyong masusing atensyon. Para sa mga nagsisimulang profiler, ang pinakamapanganib na bitag ay ang kunin ang mga senyales na wala sa konteksto. Nakita mong saglit lang na napangiwi ang labi ng isang tao at agad mo nang huhusgahan. Nandidiri siya, narcissist yan. Malaking pagkakamali yan. Ang konteksto ang hari. Kailangan mong suriin ang bawat micro-expression, bawat galaw, at bawat pagbabago sa mukha batay sa kung ano ang nangyayari sa mismong sandaling iyon. Ano ba ang sinabi isang segundo pa lang ang nakalipas? Sino ang nagsabi? Ano ba ang pangkalahatang takbo ng usapan? Halimbawa, ang micro-expression ng paghamak, contempt, yung asymmetrically na pagtaas ng isang kanto ng labi, ay posibleng nagpapakita nga ng pakiramdam ng pagiging mas nakahihigit. Pero maaari rin itong reaksyon lang sa masamang amoy na naisama niya. Ang micro-expression naman ng takot, nakataas na kilay, malalaking mata, ay maaaring reaksyon sa lihim mong banta o maaari rin namang reaksyon lang sa biglaang malakas na ingay sa labas ng bintana. Ang mga narcissist ay napakagaling magmaniobra ng konteksto. Pwede ka nilang pukawin para mag-react at kapag nag-react ka na, sila naman ang magkukunwaring nagulat at nasaktan, kaya ikaw pa ang lalabas na agresibo. Kaya ang trabaho mo ay manatiling objektibo
at suriin ang buong sitwasyon. Tanungin ang sarili mo, ano ba ang nag-trigger sa reaksyon na ito? Tugma ba ang reaksyon sa stimuli? Halimbawa, kung nagbigay ka lang ng inosenteng komento, pero sa isang saglit ay lumitaw sa mukha niya ang matinding galit. Hindi tugma yan. Sinyalis yan na may nahipo kang masakit, malamang ang kanyang balat sibuyas o marupok na ego. Isipin mo ang isang investigador sa crime scene. Hindi siya nagbibigay ng konklusyon batay lang sa isang ebidensya. Kinokolekta niya ang lahat ng mga katotohanan, fingerprints, testimonya, motibo, bago siya bumuo ng kompletong larawan. Ang mukha ng kausap mo ay isa ring crime scene. Huwag kang magmadali sa paghuhusga. Kolektahin ang mga ebidensya, suriin ang konteksto, at saka ka lang makakalapit sa katotohanan. At hindi lang sa sarili mong hinala. Ngayon, dumako tayo sa mismong teknik. Paano ka makakapagmasid ng hindi nagdududa ang kausap mo at hindi siya tuluyang magsarado o maging depensiba? Ang direktang pagtingin, yung tipong tinititigan mo talaga at pinag-aaralan, ay ang pinakamaling hakbang. Madali itong mararamdaman ng mga tao, lalo na ng mga narsisista, na sobrang sensitibo sa pagtatasa. Ang resulta, mas titibay ang kanilang maskara o baka akusahan ka pa na kakaiba ang kinikilos mo. Ginagamit ng mga intelligence agency ang tinatawag na soft focus o peripheral scanning. Hindi ka direktang nakatingin sa mata ng kausap mo. Sa halip, para kang nakatingin lagpas sa kanila o sa lugar na nakapalibot sa kanilang mukha. Ang pangunahing focus mo ay maaaring sa dulo ng ilong, sa earlobe, o sa isang bagay na nasa likuran nila. Kasabay nito, ginagamit mo ang iyong peripheral vision o paningin sa gilid para mahuli ang pangkalahatang pagbabago sa ekspresyon, paggalaw ng kilay, pag-iba ng forma ng bibig, o tensyon sa panga at pisngi. Hindi mo na kailangan tingnan ang bawat guhit ng balat. Ang tinitingnan mo ay ang kabuuang pagbabago sa landscape ng mukha. Sa ganitong pamamaraan, mananatili kang kalmado at natural at hindi mapaparamdam sa kausap mo na siya ay ini-scan o tinatanong ng masinsinan. May isa pang teknik, ang pagmamasid kapag hindi ikaw ang sentro ng usapan. Halimbawa, habang nagsasalita ang ikatlong tao o kapag nagambala ang kausap mo dahil sa phone call. Sa mga sandaling ito, kumakalas ang kanilang kontrol at dito lumalabas ang tunay na mukha. Isipin mo na isa kang wildlife photographer na gustong kuhanan ng litrato ang isang pambihirang hayop. Hindi mo ito tatakbuhin ng may nakatutok na kamera. Hindi ba? Magtatago ka, maghihintay ng matiyaga, at kukuha ng litrato sa oras na hindi inaasahan ng hayop. Ganon din dito. Ang misyon mo ay maging isang tahimik at di kapansin-pansing tagamasid. I-practice ang soft focus sa pang-araw-araw na buhay, sa pampublikong transportasyon, sa kapehan, habang nanonood ng balita. Sanayin ang peripheral vision mo na makita ang mga mabilis na pagbabago sa mukha ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, magiging natural na ito at gagawin mo ito ng automatiko nang hindi mo na iniisip. Iyan ang calibration ng iyong personal na lie detector. Dumako na tayo sa mga konkretong palatandaan at sisimulan natin ito sa mga mata. Sabi nga, ang mga mata ay salamin ng kaluluwa, pero sa isang narcissist, ito'y parang periscope ng isang maninila o predator. Isa sa pinakakapansin-pansing tanda ay ang tinatawag na tingin ng maninila o mapagmatang tingin. Hindi lang ito basta direktang eye contact. Ito ay matindi, nakatutok,
at halos hindi kumikilos na para bang iniskan ka, inaanalisa at tinitimbang ang iyong halaga. Sa mga sandaling ito, hindi sinusubukan ng narsisista na makipag-ugnay sa iyo sa emosyonal na paraan. Tinitingnan ka niya bilang isang bagay o object. Ano ang kaya mong ibigay sa kanya? Gaano ka kapaki-pakinabang? Pwede ka ba niyang gamitin? Nagdudulot ka ba ng banta? Kadalasan, ang tinging ito ay walang init o empatiya. Ito ay malamig at tumatagos. Sa mundo ng hayop, ganito mismo ang tingin ng isang maninila sa kanyang potensyal na biktima bago siya sumalakay. Hindi sila kumukurap at nakatutok ang kanilang mga mata. Ang tinging ito ay lalong kapansin-pansin sa simula pa lang ng inyong pagkakakilala. Inaiskan ka ng narcissist. Nangangalap ng impormasyon. Maaari niya itong samahan ng kaakit-akit ng ngiti at mga papuri, pero ipagkakanulo ng kanyang mga mata ang tunay niyang intensyon. Nagdudulot ito ng hindi sinasadyang pakiramdam ng pagkabalisa at pagkailang sa kausap. Maaaring isipin mo na masyadong mapilit ang taong ito o nilalabag niya ang iyong personal na espasyo. Magtiwala ka sa pakiramdam na iyan. Isa pang pagkakataon kung kailan lumilitaw ang tinging ito ay kapag gusto kanyang supilin at igiit ang kanyang dominasyon. Sa isang argumento o komprontasyon, gagamitin niya ang direkta at hindi kumukurap na tingin para ikaw ay manghina ang loob at ikaw ang unang mag-iwas ng tingin. Isa itong klasikong taktika ng psychological pressure. Isipin mo ang isang eksena sa pelikula kung saan nakatingin ang isang bihasang negosyador sa isang terorista. Walang takot o galit sa kanyang tingin, tanging malamig na pagsusuri at pagtatasa. Ito ang halos kaparehong makikita mo sa mata ng narcissist. Ito ay tingin hindi ng isang kausap, kundi ng isang operator na nag-aaral ng sistema. Alam nating lahat kung paano kilalanin ang isang ngiti, pero hindi lahat ng ngiti ay pare-pareho. May malaking kaibahan sa pagitan ng isang tunay, taus-pusong hanggiti ng kaligayahan at ng isang peke o tinatawag nating social smile. Natuklasan ng Pranses na neurologist noong ika-19 na siglo, si Guillaume Duchenne, na sa isang taos-pusong nangiti, hindi lang ang malalaking kalamnan sa pisngi ang gumagalaw para hilahin pataas ang dulo ng bibig, kundi pati na rin ang mga kalamnan sa paligid ng mata. Ang paggalaw ng mga kalamnan na ito ang lumilikha ng tinatawag nating crow's feet o Duchenne wrinkles sa sulok ng mga mata. Parang nakangiti na rin ang mga mata. Medyo naniningkit ang mga ito at nagkakaroon ng mainit na kislap. Ang ganitong mangiti ay halos imposibleng pekein, lalo na kung pilitin lang. Ngayon, tingnan naman natin ang isang narcissist. Madalas siyang nakangiti, malawak, at sa unang tingin, napakapalakaibigan. Ngunit kung susuriin mong mabuti, mapapansin mo na hindi kasali ang kanyang mga mata sa ngiting iyon. Nakataas ang dulo ng bibig at baka kita pa ang mga ngipin, ngunit ang paligid ng kanyang mata ay nananatiling hindi gumagalaw, para bang frozen. Ang tingin ay nananatiling malamig at mapagmatsyag. Ito ang tinatawag na Pan-Am smile, na ipinangalan sa mga flight attendant na kinakailangang nangumiti ng walang patid sa mga pasahero. Ito ay isang mekanikal na ngiti na parang ilaw na binubuksan at sinisara. Hindi ito sumasalamin sa totoong nararamdaman, kundi ginagamit bilang isang instrumento para mangakit, para makumbinsi, o para itago ang tunay na damdamin. Isipin ang mukha ng isang android robot sa isang sci-fi film
na nagsisikap gayahin ang emosyon ng tao. Perpektong ginagaya nito ang paggalaw ng labi, ngunit walang buhay ang mga mata. Ang pakiramdam ng hindi pagkakasalungatan sa pagitan ng bibig at mata, iyon ang isa sa pinakatiyak na palatandaan ng pagiging hindi taos-puso. Kapag nakita mo ang ganyang singiti, alalahanin, hindi iyan isang buhay na emosyon, kundi isang simulasyon lamang. Hindi siya masaya na makita ka. Ginagawa lang niya ang isang social program. Tanungin ang sarili, bakit niya ito ginagawa? Ano ang sinisikap niyang itago sa likod ng perpekto, ngunit walang buhay ng ngiting ito? Pansinin kung paano kumilos ang isang narcissist o narsi kapag may kasama siyang grupo. Saan nakatingin ang mga mata niya? Kapag nakikipag-usap ang ordinaryong tao, titingnan niya ng pabago-bago ang nagsasalita at ang iba pa para maging natural ang daloy ng usapan. Pero iba ang ginagawa ng narsi. Ang tingin niya ay tuloy-tuloy, pero napakabilis at halos hindi mo mapapansin na nag-iiskan sa paligid. Para siyang radar na naghahanap ng target. Ano ang hinahanap niya? Ang reaksyon sa sarili niya. Tinitingnan niya kung sino ang nakatingin sa kanya, sino ang humahanga sa kanya, sino ang nakikinig nanganga, at sino ang mukhang talagang na-impress. Ito ang tinatawag na paghahanap ng narcissistic supply. Ang atensyon ng ibang tao ay parang oxygen sa kanya. Hindi siya mabubuhay nang wala nito. Kaya, kahit kunwari ay nakikinig siya ng maigi sa iyo, ang kanyang peripheral vision ay aktibong gumagana. Minomonitor niya kung lumipat ba sa iba ang atensyon ng grupo. Naghahanap siya ng mga bagong manonood sa kanyang teatro. Makikita ito sa maikli at mabilis na pagkilos ng mata papunta sa ibang tao, lalo na kapag nagkaroon ng pause sa usapan. Isipin mo ang isang politiko sa isang press conference. Sinasagot niya ang tanong ng isang journalist, pero ang mga mata niya ay naglalakad sa buong bulwagan. Tinitingnan ang reaksyon ng lahat. Halos ganyan din ang kanyang pag-uugali. Mas nagiging halata ang ganitong pattern kung mayroong mas bright o mas interesante na tao na biglang dumating na siyang kumuha ng atensyon ng lahat. Maaaring manatiling kalmado ang narsi sa labas, pero ang tingin niya ay magiging mas matindi at mas magiging madalas ang pag-scan niya. Hahanap siya ng paraan para bumalik sa pagiging sentro ng kanyang mundo. Hindi lang ito simpleng kuryosidad o pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ay uhaw na paghahanap ng kumpirmasyon ng kanyang kahalagahan. Para sa kanya, ang ibang tao ay hindi individual, kundi mga salamin kung saan niya dapat makita ang kanyang napakalaking imahe. At kapag humarap sa ibang direksyon ang salamin, nagpapanik siya at magsisimulang mag-alala. Sa pagmamasid sa radar na ito, makikita mo ang tunay na motibasyon ng isang tao, hindi pakikipag-usap, kundi pagpapatunay ng sarili gamit ang atensyon ng iba. Ito ay isang napakahusay, ngunit pisikal na reaksyon na nakaugat sa ating sistema. Ang ating mga pupil o balintataw ay hindi lamang tumutugon sa liwanag. Lumalaki ang mga ito kapag may nakikita tayong gusto natin o nakaka-excite o nakakaakit sa atin. Ito ay isang involuntary na reaksyon ng ating autonomic nervous system na hindi natin kayang kontrolin ng sinasadya. Kaya, ano ang pinakamatinding droga para sa isang narcissist? Ang paghanga, ang papuri, ang pagkilala sa kaniyang pagiging exceptional.
Kapag nakakakuha ang narcissist ng dosis ng resource na ito, nagre-react agad ang kaniyang katawan. At isa sa mga senyales ng reaksyong ito ay ang panandalian, ngunit kitang-kitang paglaki ng kaniyang mga pupil. Siyempre, para mapansin mo ito, kailangan mong maging malapit at may sapat na liwanag. Ngunit kung magkaroon ka ng pagkakataon, subukan mo itong eksperimento. Purihin mo ang narcissist, totoo man o hindi ang papuri, tungkol sa kaniyang talino, hitsura o talento, anumang bagay na batayan ng kaniyang grandiose self. Sabihin mo ito habang nakatingin ka sa kaniyang mga mata. Pagkatapos, subaybayan mong mabuti ang kaniyang mga pupil sa unang 1 o 2 segundo pagkatapos ng iyong sinabi. Maaari mong makita kung paanong bigla itong lalaki ng sandali. Ito ay parang pinakitaan mo ng paboritong pagkain ang isang pusa. Ito ay puro at walang halong pisikal na reaksyon ng kaligayahan. Isipin mo ang isang detector na nagre-response sa tamang substance. Ang mga pupil ng narcissist ay ganun ding detector na tumutugon sa paghanga. Sa kabilang banda naman, sa mga sitwasyon kung saan siya kinukutya o binabalewala, ang kaniyang mga pupil ay maaaring sumikip at ang kaniyang tingin ay magiging matigas at matalim. Ang detalyeng ito ay tila maliit, ngunit napakalahaga. Ipinapakita nito na para sa taong ito, ang iyong pag-apruba ay hindi lang isang simpleng bonus, kundi isang pangangailangang kailangan niya para mabuhay. Ang kaniyang katawan ay tumutugon dito sa pinaka-basic at animalistic na antas. Hindi ito tungkol sa empatiya o pagpapasalamat. Ito ay tungkol sa pagkuha ng dose. Ang pagmamasid sa reaksyong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming impormasyon kaysa sa ilang oras ng pakikipag-usap. Ito ang isa sa pinakanakakatakot at pinakamalaking senyales na nagbubunyag ng katotohanan. May mga pagkakataong tuluyang bumabagsak ang maskara. Nangyayari ito kapag inakala niyang walang nakatingin sa kanya o kaya'y sobrang lalim ng iniisip niya tungkol sa sarili niyang kawalang halaga o matinding inggit kaya hindi na niya nakokontrol ang ekspresyon ng mukha niya. Sa mga sandaling ito, ang mukha niya ay magiging ganap na walang laman, walang buhay, parang isang patay na ekspresyon. Nawawalan ng kislap at focus ang mga mata. Nakatingin lang siya sa kawalan. Lahat ng muscle sa mukha na kanina'y abala sa pagpapanggap ng emosyon ay biglang luluwag. Dito mo makikita ang nakatago sa likod ng maskara, isang malaking, nakabukang kawalan. Ito ang tingin ng taong walang sariling pagkatao, walang panloob na lakas, at walang tunay na nararamdaman. Para bang pansamantalang inalis ang kaluluwa mula sa isang manika. Kadalasan, makikita ito kapag iniisip niyang nag-iisa siya o kapag ang pinag-uusapan sa grupo ay hindi naman mahalaga sa kanya at hindi siya bibigyan ng pagkakataong magpakitang gilas. Tila nawawala siya sa realidad, lumulubog sa kanyang panloob na mundo. Kapag bigla mo siyang kausapin sa sandaling iyon, makikita mong mapapatingin siya ng gulat at ang maskara ay agad na babalik. Magfo-focus ang kanyang mga mata at lalabas ang pilit ng ngiti o ekspresyon ng kunwaring interes. Ang mabilisang pagpalit ng estado mula sa lubos na pagkakahiwalay sa mundo tungo sa aktibong sosyal na pagganap ay napakakaraniwan sa kanila. I-imagine mo ang screen ng TV na may matingkad na imahe, tapos biglang nawala ang signal at ang nakita mo ay parang gray static o putol-putol na ingay.
Iyang gray static sa mukha ng narcissist ang bahagyang pagkakita sa kanyang totoong estado. Madalas idiskriba ng mga nakasaksi at nakasama ng narcissist ang tinging ito sa pagsasabing, "Sa sandaling iyon, nakatingin ako sa mata ng isang ganap na estranghero." Isa itong karanasan na nagpapalamig ng kaluluwa dahil doon mo mauunawaan na ang lahat ng alindog at init na ipinakita niya ay pawang ilusyon lang. Ang tingin na ito ay direktang patunay na ang kaharap mo ay hindi isang buo at tapat na personalidad, kundi isang koleksyon lamang ng mga maskara na walang laman sa likod. Ngayon, tingnan naman natin ang bahagi ng bibig. Isa sa pinakatumpak at madalas na makitang senyales ng narsisismo ay ang micro-expression ng paghamak o contempt. Sa sistema ng facial coding ni Paul Ekman, ito ay tinatawag na AU14. Ito ay ang pagkabanat ng isang bahagi lamang ng muscle na nagbubuhat sa gilid ng labi o ang musculus levator anguli oris. Sa madaling salita, ito ay isang asymmetrical o tabingi ng ngisi kung saan ang isang gilid ng labi ay pilit na hinihila, patagilid at bahagyang pataas. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang paghamak ay ang pangunahing emosyon ng isang narsisista. Ito ay nagmumula sa pakiramdam na mas nakatataas sila kaysa sa lahat. Sa kaibuturan, naniniwala ang narsisista na ang lahat ng tao sa paligid niya ay mas mababa, mas hangal, at mas primitibo. At ang nangising ito ay ang hindi sinasadyang pagpapakita ng paniniwalang iyon. Maaari itong lumitaw sa kanyang mukha sa loob lamang ng isang sandali sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kapag nagkukwento ka tungkol sa iyong problema, sa isip niya, napakababaw na problema. Kapag nagbigay ka ng opinyon na iba sa kanya, sa isip niya, napakawalang kwenta naman. O kapag nakakita siya ng nagkamali, sa isip niya, alam ko na talunan yan. Ang angising ito ay madalas na tinatago bilang isang mangiti o kaya ay isang mapang-asar na ekspresyon. Ngunit ang kaniyang asymmetry at tensyon ang nagbubunyag sa tunay nitong kalikasan. Isipin mo ang isang klasikong kontrabida sa pelikula. Kapag nagpapahayag siya ng kaniyang pakul, natalumpati kung paano niya niloko ang lahat, madalas lumilitaw ang ganyang tabinging mong ngisi. Ito ay isang visual stereotype, pero nakabatay ito sa totoong sikolohiya. Ang ekspresyon na ito ay nagsasabing, mas magaling ako sa iyo at alam ko yan. Kapansin-pansin, ipinakita ng mga pag-aaral ni Dr. John Gottman na nag-aral tungkol sa mag-asawa na ang pagpapakita ng paghamak sa mukha ng isang partner ang pinakatumpak na prediktor o hula sa paparating na diborsyo. Dahil ang paghamak ay pumapatay sa pag-ibig at respeto. Para sa isang narsisista, ang paghamak ay ang pangunahing batayan ng pakikitungo niya sa mundo. Matuto kang mapansin ang tabinging ng ngisi na ito. Hindi lang ito basta pagkunot ng mukha. Ito ay isang flag, isang senyal na nagsasabing, babala, toxic na lugar ito. Iginigiit na mas mababa ka. Isa pang malakas na senyales na makikita sa bibig ay ang pagsara o pagtikom ng labi. Ito, yung pagkilos kung saan hinihila palaloob ang labi at mahigpit na pinipisil, minsan halos maging manipis na puting guhit na lang. Sa body language, ito ay halos pandaigdigang tanda ng pagpipigil sa sarili. Literal na pinipilit ng tao ang sarili niyang manahimik para hindi masabi ang tunay niyang iniisip. At kadalasan, ang emosyon na pinipigilan nila ay galit o matinding pagtutol. Ang mga narcissist, dahil sa sobrang taas ng kanilang ego,
ay matinding sensitibo sa anumang kritisismo, pagtutol o pagsuway. Tinitingnan nila ito bilang isang personal na insulto, isang narcissistic injury, pero dahil kailangan nilang panatilihin ang imahe ng pagiging kalmado at kumpiyansa, hindi nila pwedeng magwala sa galit sa bawat salitang ayaw nila. Kaya pinipigilan nila ang galit na ito at nagpapakita ito sa pisikal na anyo. Kasama na riyan ang pagtikom ng labi. Bantayan ng isang narcissist sa mga sitwasyon kung saan may isang taong magalang pero mariing kinukwestiyon ang kanilang opinyon o kapag binibigyan siya ng constructive feedback ng boss niya. O kaya naman ay sinasabihan siya ng reklamo ng kanyang partner. Maaari siyang tumango, ngumiti at sabihin, "Oo, naiintindihan ko." Pero tingnan mo ang labi niya. Kung biglang kumipot ito at naging manipis na guhit, alamin mo na sa likod ng maskara ng pag-unawa ay nagkukubli ang nagngangalit na galit. Para itong takip ng kumukulong kaldero na nagsisimulang manginig dahil sa pressure ng singaw. Isipin mo ang isang bata na pinagbawalan kumain ng candy. Maaari siyang tumahimik, pero ang labi niya ay tikom. Iyan ay non-verbal na pagtutol at tampo. Parehas ang mekanismo sa narcissist, pero mas malaki ang nakataya. Para sa kanya, ang hindi pagsang-ayon ay katumbas ng pagtanggi sa kanyang pagkatao. Mahalaga ang senyalis na ito dahil nagpapakita ito ng pagkakahiwalay sa pagitan ng sinasabi niya at ng kilos niya. Iba ang sinasabi ng bibig at iba naman ang sinasabi ng katawan. At syempre, ang dapat mong paniwalaan ay ang katawan. Maaaring tignan natin ang kilos na ito bilang isang simple at natural na galaw, ngunit sa isang tiyak na konteksto, naglalaman ito ng napakahalagang impormasyon. Ang pagdila sa labi ay isang aksyon na maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay. Ito ay maaaring dahil lang sa tuyong bibig, dala ng kaba, o sadyang nakasanayan na. Ngunit, sa usapin ng pakikipag-ugnayan sa isang narcissist, ang kilos na ito ay madalas na nakakabit sa matinding pananabik o pag-asam. Isa itong non-verbal mansatap na hudyat na sa mundo ng mga hayop ay nauuna sa pagkain. Ang maninila kapag nakita ang biktima ay didila sa labi. Ginagawa rin ito ng tao kapag nakakita ng masarap na pagkain. Ano nga ba ang pagkain para sa isang narcissist? Ito ay ang pagkakataong mang-insulto, pababain ang halaga, at ilagay sa lugar ang ibang tao. Ang pagkakataong ipakita ang kanyang pagiging nakahihigit. Lubos itong nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kaya, kung sa kasagsagan ng pagtatalo, bago pa man niya bitawan ang isang masakit at nakakapagpababa ng moral na komento, mabilis na dinilaan ng kausap mo ang kanyang labi. Ito ay isang matinding babala. Hindi lang siya gusto makipagtalo sa iyo. Pinag-aantabayanan niya ang kasiyahan kung paano kanya sisirain gamit ang kanyang talino o autoridad. Isipin mo ang isang manlalaro ng poker na nakakuha ng panalong kombinasyon. Maaari siyang magdila ng labi ng patago. Iniisip kung paano niya makukuha ang buong pondo. Gayon din ang narcissist. Kapag naramdaman niyang may pagkakataon siyang magbigay ng eksaktong atake sa iyong pagkatao, maaari siyang mabisto dahil sa kilos na ito. Ang senyas na ito ay madalas nakasabay ng iba pang mga palatandaan. Ang parang pangmaninilang kislap sa mata o yung kilalang kilala nating narcissistic smirk o ngisi. Sa kabuuan, nagpapakita sila ng isang taong nakakaramdam ng sadistang kasiyahan sa pananakit ng iba. Hindi ito tungkol sa dialogo o sa paghahanap ng katotohanan.
Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng kanyang dominasyon sa pamamagitan ng pagpapahiya. Kapag napansin mo ang kilos na ito, maghanda ka sa isang verbal attack. Handa na ang taong ito na tikman ang iyong negatibong reaksyon. Napag-usapan na natin ang tungkol sa peke ng ngiti na hindi umaabot sa mata. Pero may isa pang aspeto na dapat nating suriin. Ito ay kung paano lumalabas at nawawala ang nangiting ito. Ang tunay na emosyon ay may sariling daloy. Dahan-dahan itong lumalabas, umaabot sa pinakatuktok, at ganoon din kadahan-dahan na nawawala. Ang angiting dulot ng totoong tuwa ay hindi basta-basta lilitaw ng buo sa isang iglap at mawawala rin agad. Sa kabaliktaran, ang peke ng ngiti ng narcissist ay parang switch o pindutan. Lumilitaw ito sa mukha dahil hinihingi ng sitwasyon at mawawala rin ito sa sandaling hindi na ito kailangan. Isa itong napakamekanikal na proseso. Subukan natin ang simpleng eksperimento. Obserbahan mo ang narcissist kapag kausap niya ang isang taong napakahalaga sa kanya, lalo na kung may gusto siyang makuha, halimbawa, ang kanyang boss. Makikita mo, magliliwanag ang mukha niya ng isang malawak at kaibiganin ng ngiti. Pero sa sandaling tumalikod ang taong iyon, tingnan mo ang mukha ng narcissist. Makikita mo na agad na mawawala ang ngiti, na parang may pumindot sa off-cam button. Ang mukha ay magiging neutral, malamig, o kaya naman ay may bahid ng pagkasuklam. At kapag lumapit na ang susunod na kailangan niya, ang sangiti ay biglang i-on ulit. Isipin mo ang isang artista sa entablado. Habang nakatutok sa kanya ang ilaw ng entablado, ginagampanan niya ang kanyang papel. Pero sa sandaling mamatay ang ilaw, agad siyang lalabas sa karakter. Ganyan na ganyan, kumilos ang isang narcissist. Ang kanyang emosyon ay hindi panloob na pakiramdam, kundi isa itong gamit para sa trabaho. Ang mekanikal na kalikasang ito ay lalo mong mapapansin sa mga litrato o sa mga sitwasyon na kailangan niyang ngumiti sa kamera. Ang mangiti ng narcissist ay madalas na parang nakapako at hindi natural dahil hindi ito sinusuportahan ng totoong damdamin. Napakabilis nito, napakalapad, at parang masyadong tama. Ang biglaang pagbabago ng ekspresyon sa mukha, ang epektong on-off. Ito ay isang napakalakas na indikasyon na ang nasa harap mo ay isang simulation. Hindi dinadama ng taong ito ang emosyon. Ginagamit niya lang ito. Ito ay isa pang uri ng pagpapakita ng pangahamak, pero mas pino at mas mabilis mapansin kaysa sa isang kumpletong angisi. Ito ay isang halos hindi nakikitang pagkibot ng isang gilid ng labi o kaya'y bahagyang pagkunot ng balat sa ibabaw ng mangipin sa isang panig. Napakabilis ng galaw na ito, kaya madali itong mamiss kung hindi mo alam kung saan titingin. Para lang itong munting pulikat sa kalamnan. Ang galaw na ito ay isang sinaunang anyo ng pagngingipon. Sa mundo ng hayop, ipinapakita ng mga primate ang kanilang mga pangil para ipakita ang kanilang pangingibabaw at paghahanda sa pag-atake. Sa tao, ang instinct na ito ay naging mas katanggap-tanggap sa lipunan at isa na nga rito ang pagkibot ng labi na may kasamang paghamak. Ang signal na ito ay naglalabas ng matinding paniniwala ng narcissist na siya ay mas mataas, mas matalino, at sa pangkalahatan ay mas mahusay kaysa sa lahat. Lumalabas ito kapag may naririnig siyang hangal na pahayag o kapag may nagpakita ng kahinaan tulad ng pag-iyak o pagiging sobrang emosyonal. O kaya naman, kapag may nagkukwento ng mga tagumpay na sa tingin ng
narcissist ay baliwala lang kumpara sa kanyang sarili. Halimbawa, masigla mong ikinukwento ang bago mong hobby, gaya ng pagbuburda. Mukhang nakikinig ang narcissist ng magalang, pero kung tititigan mo siya, sa isang saglit lang ay makikita mo ang bahagyang pagkibot ng kanyang labi. Iyan ang kanyang non-verbal dangchich, maba na komento. Napaka-primitibong bagay naman yan. Hindi niya ito sasabihin ng malakas para hindi masira ang kanyang maskara, pero ang kanyang mukha na mismo ang magbubunyag sa kanya. Mahalagang ihiwalay ang signal na ito sa simpleng nervous tick. Ang at-am-am-tatik kadalasan ay paulit-ulit at walang koneksyon sa konteksto ng usapan. Ngunit ang pagkibot ng labi dahil sa pangahamak ay laging reaksyon sa isang tiyak na bagay, sa mga salita o kilos na sa kaloob-looban ng narcissist ay minaliit niya. Para itong short circuit sa kanyang programa ng magalang na pakikipag-usap na sa isang iglap ay nagpapakita ng tunay na tensyon sa loob niya. Kapag napapansin mo ang mga microsignal na ito, para kang nagbabasa ng subtitles sa mga kaisipan niya na pilit niyang itinatago. Ngayon, dumako naman tayo sa itaas na bahagi ng mukha, ang noo at ang kilay. Ang area na ito ay sadyang napaka-ekspresibo at halos hindi natin ito kayang kontrolin ng sinasadya. Isa sa pinakamalinaw na senyales na makikita rito ay ang tinatawag na siklab ng galit, flash of anger. Ito ay napakabilis, halos biglaan, o parang kumpol-kumpol na pagsalubong at pagbaba ng kilay. Tumatagal lang ito ng isang kisap mata, pagkatapos ay babalik na agad sa normal ang kilay. Ang siklab na ito ay isang micro-expression ng puro at walang halo na galit. At ang pinakakakaiba, maipapakita ito ng isang narcissist kahit pa siya ay nakangiti o nagsasalita ng magagandang bagay. Nagiging kabalintunaan ang sitwasyon. Ang bibig ay nagsasabing, "Oh," pero ang kilay naman ay sumisigaw ng hindi. Sa anong mga sitwasyon nangyayari ito? Kadalasan, reaksyon ito kapag may hindi nasunod sa kanyang plano. Kapag inistorbo siya, kapag mayroong kumontra sa kanyang napakatalino na ideya, o kaya kapag pinipilit siyang gawin ang ayaw niya. Halimbawa, hiniling mo sa iyong partner na narcissist na tulungan ka sa paglilinis ng bahay. Ngiti lang siya at sasabihin, "Oo naman, mahal, walang problema." Pero sa sandaling sinabi niya iyon, tingnan mo ang kanyang kilay. Maaaring makita mo ang mabilis na siklab ng galit na ito. Ang mga salita niya ay para lang sa pangsosyal na pakiusap, ngunit ang tunay niyang nararamdaman ay matinding galit dahil siya, na napakadakila, ay pinapagawa ng mga mababang trabaho. Isipin mo ang isang kidlat na kumislap sa gitna ng maliwanag na araw. Ganoon kasalungat at ganoon kadaling makita ang katotohanan. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng mensahe ng bibig at ng mensahe ng kilay ay isang klasikong tanda ng passive aggression. Hindi hayagang ipinapakita ng narcissist ang kanyang galit dahil sisirain nito ang kanyang perpektong imahe. Sa halip, sinasawalang bahala niya ito, pero ang galit ay lumalabas pa rin sa pamamagitan ng mga muscle contraction na hindi niya kayang pigilan. Kung madalas mong makita ang ganitong mga siklab sa mukha ng isang tao, tandaan mo, nakikipag-ugnayan ka sa napakaraming pinipigilang puot na maaaring sumabog at lumabas anumang oras. Ang hindi pantay na ekspresyon sa mukha o asymmetry ay laging isang mahalagang palatandaan, at ang pagtaas ng isang kilay ng mag-isa
ay isa sa mga klasikong halimbawa nito. Kapag nagulat ang isang tao, karaniwan nilang itataas ang dalawang kilay ng sabay at pantay. Ngunit kapag isang kilay lang ang gumalaw, nagbabago ang kahulugan ng kilos na ito. Madalas, nagpapahiwatig ito ng matinding pagdududa, kawalang tiwala, o kaya'y paghuhusga. Para sa isang narsisisista na naniniwalang ang sarili niyang opinyon lang ang tama at kumpleto na ang kanyang kaalaman, napakakarakteristikong galaw ito. Ginagamit niya ito bilang di pasalitang paraan upang kwestiyonin ang kakayahan o ang pagiging tama ng iniisip ng kausap. Halimbawa, nagkukwento ka tungkol sa mga plano mo sa hinaharap at ang sagot lang niya ay ang nakataas niyang kilay. Ito ay isang tahimik na komento na nagsasabing, "Seryoso? Sa tingin mo ba magagawa mo yan?" O kaya, nagbigay ka ng opinyon mo tungkol sa mga pangyayari sa politika at muli, makikita mo ang kilos na ito na nagsasabing, "Ano na namang kalokohan yang pinagsasabi mo?" Ito ay napaka-epektibong paraan para maliitin ang isang tao nang walang binibitawang nakakasakit na salita. Ito ang tinatawag na pasibo-agresibong pagpuna. Para bang sinasabi niya sa iyo, "Napakawalang kwenta ng sinasabi mo na hindi na kailangan pang sagutin. Sapat na ang pagkasuya na makikita sa aking mukha." Isipin mo ang isang istriktong propesor na nakikinig sa sagot ng isang estudyanteng tamad mag-aral. Hindi siya nagsasalita o pumupuna, pero ang nakataas niyang kilay ay nagsasabi ng kanyang damdamin na mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Madalas, ang narsisisista ay pumupwesto bilang propesor sa harap ng iba pang estudyante. Kung ang kilos na ito ay nagiging paulit-ulit na parte ng pakikipag-usap niya sa iyo, malinaw na hindi kanya itinuturing na kapantay. Ibinibigay niya sa sarili niya ang mas mataas na posisyon at ipinapaabot niya sa iyo ang kanyang pagmamataas o condescension. Ito ay isang banayad, ngunit napaka-epektibong anyo ng psikolohikal na pamimilit. Ang layunin nito ay para maramdaman mong nagdududa ka sa sarili mo, na ikaw ay mangmang, at umaasa ka na lang sa kanyang ekspertong opinyon. Ang inggit ay isa pa sa mga madidilim na emosyon na laging nakakabit sa isang narcissist. Dahil ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay ganap na nakasalalay sa pagpapatunay ng iba sa kanyang pagiging nakahihigit, anumang tagumpay, talento, o kahit simpleng kaligayahan ng ibang tao ay itinuturing niyang isang banta. Hindi siya kayang maging maligaya para sa iba dahil ang kaligayahan ng ibang tao ay nangangahulugan ng kanyang sariling pagkatalo. At ang inggit na ito ay madalas na makikita sa kanyang mukha, kahit pa sinusubukan niya itong itago sa likod ng isang mangiting pambati. Isa sa pinakatiyak na palatandaan nito ay ang tensyon sa noo at kilay sa sandaling pinupuri ang ibang tao habang siya ay naroroon. Isipin mo ang sitwasyon. Nakaupo ka sa isang grupo at may isang taong masiglang nagkukwento tungkol sa napakagandang performance ng inyong kaibigan. Sa sandaling iyon, tingnan mo ang mukha ng narcissist. Habang ang iba ay ngumingiti at tumatango, ang noo niya ay panandaliang sasalubong. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang magdidikit, nalilikha ng mga bertikal na guhit. Ito ay isang non-verbal na pagpapakita ng negatibong damdamin, pagkabahala, galit, at inggit. Maaari siyang agad magkontrol at sumama sa pangkalahatang paghanga, ngunit ang una at hindi sinasadyang reaksyon na iyon ang siyang magbubunyag sa kanya. Para kang nakatingin sa tahimik na ibabaw ng lawa at biglang nagkaroon ng ripple o kulubot sa isang segundo.
Ang ripple na ito ay refleksyon ng kanyang panloob na unos. Iniisip niya, bakit siya ang pinupuri at hindi ako? Mas mahusay ako kaysa sa kanya. Minsan, ang reaksyon na ito ay sinasamahan din ng nakatikom na labi o ng panghahamak ng ngiti. Sa kabuuan, ang mga sinyalis na ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan. Hindi nakikiisa ang taong ito sa pangkalahatang kagalakan. Siya ay nagdurusa dahil hindi siya ang focus nito. Ito ay isang napakahalagang tanda ng pagsusuri dahil ipinapakita nito ang kawalan ng kakayahan ng tao na makaranas ng empathic joy o pakikiramay sa kaligayahan ng iba na isa sa mga pangunahing kakulangan sa narcissistic disorder. May mga pagkakataon na ang kawalan ng reaksyon ay mas nagsasabi pa kaysa sa kung meron man. Nakasanayan na nating dapat daw ay buhay at malikot ang mukha na sumasalamin sa ating damdamin at emosyon. Pero paano kung ang mukha ay nanatiling tikom o walang galaw, lalo na sa mga sandaling dapat ay may matinding reaksyon? Ang kababalaghang ito ay tinatawag nating Botox effect, kahit na hindi ito dulot ng injections. Ito ang bunga ng matagal ng ugali ng isang narcissist na supilin at kontrolin ang kanyang tunay na emosyon. Para hindi niya maipakitang galit siya, naiinggit o nangmamata, ginigipit niya ang kanyang mga kalamnan sa mukha, kaya kalaunan ay nawawalan ng natural na liksi ang mga ito. Kitang-kita ito sa bandang itaas ng mukha. Maaaring manatiling makinis na makinis ang noo, kahit sa mga sandaling dapat siyang mabigla o mag-alala. Nagdudulot ito ng pakiramdam ng pagiging peke o tila nakamaskara. Nagkukwento ka ng isang emosyonal at nakakagulat na bagay, ngunit ang mukha niya ay nananatiling walang kalatoy-latoy, tila rebulto. Maaaring sabihin niya ang tamang mga salita tulad ng, "Naku, nakakakilabot," ngunit hindi ito sinasang-ayunan ng kanyang mukha. Ang fenomenang ito ay may dalawang pinanggagalingan. Una, ang nabanggit na total control. Natatakot ang narcissist na baka mailantad siya ng anumang biglaang emosyon. Pangalawa, ang kanyang panloob na pagkawalang emosyon o emotional void. Kadalasan, hindi niya lang talaga nararamdaman ang dapat maramdaman ng isang normal na tao. Wala siyang empathy, kaya kailangan niyang gayahin o pekein ang empathy, ngunit madalas ay hindi ito kapani-paniwala. Isipin mo ang isang taong nagsisikap magsalita sa wikang banyaga na hindi niya masyadong kabisado. Ang kanyang pagsasalita ay magiging mabagal at may hindi natural na tono. Ganoon din ang pagsasalita ng narcissist sa wika ng emosyon. Ang kanyang ekspresyon ay kulang sa natural na liksi at kasiglahan. Kung napapansin mo na ang mukha ng iyong kausap ay nananatiling hindi natural na kalmado at makinis sa mga sitwasyong puno ng emosyon, posibleng ang kausap mo ay hindi isang totoong tao, kundi isang maingat na inensayong avatar lamang. Alam ng mga narsisista na ang empatiya at pakikiramay ay mga katangiang katanggap-tanggap sa lipunan, mga bagay na nakakapagpalapit ng loob ng mga tao sa kanila. Pero dahil hindi sila nakakaramdam ng tunay o tapat na pakikiramay, pinag-aaralan nilang gayahin ito ng perpekto. Sa pagpapanggap na ito, gumagamit sila ng mga tiyak na facial patterns o ekspresyon na kinuha nila sa panonood sa ibang tao o kaya ay sa mga pelikula. Isa sa pinakakaraniwang pattern ay ang tinatawag nilang triangle of sadness. Ito, yung espesyal na ekspresyon kung saan itinataas nila at pinaglalapit ang panloob na dulo ng kanilang kilay.
Kapag ginawa nila ito, nagkakaroon ng maliliit na kunot o guhit sa noo na tila bahugis at sulok. Ang ekspresyon na ito ay talagang iniuugnay sa kalungkutan at pagdamay. Kapag nakikita natin ito, automatiko tayong nagtitiwala at naniniwala na totoo ang kanilang sinseridad. Alam ito ng narsisista at ginagamit niya yan ng husto. Kapag nagkukwento ka ng iyong sakit o problema, gagawin niya ang ekspresyon na, yan, titingnan ka ng may kunwaring pag-unawa at sasabihing, grabe, nakikiramay ako sa iyo. Pero paano mo malalaman kung pagpapanggap lang iyon o tunay na damdamin? Maghanap ulit ng mga inconsistencies o mga bagay na hindi tugma. Una, baka masyado itong overacted, masyadong teatral, para bang artista sa isang lumang pelikula. Pangalawa, hindi ito sinasabayan ng iba pang senyales ng pagdamay, tulad ng pag-iba ng tono ng boses o mga kilos na nagpapahiwatig ng kalungkutan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, mabilis itong mawawala sa mukha niya sa sandaling magpalit ka ng topic. Heto ka at nagdadalamhati pa, pero siya, bigla na lang babalik sa normal ang ekspresyon ng mukha at magsisimulang magkwento tungkol sa kanyang sariling tagumpay. Isipin mo na lang ang isang aktor na nagtanggal ng maskara ng malungkot at agad-agad nagsuot ng maskara ng nakangiti. Ang tunay na pakikiramay ay isang proseso. Hindi ito pwedeng bigla na lang maputol. Kung nakita mong masyadong ginagawang drawing o scripted ang kalungkutan niya sa iyong problema at bigla siyang nag-switch, malamang biktima ka na naman ng manipulasyon. Hindi siya nakikiramay sa iyo. Ginagamit lang niya ang tiwala mo para palakasin ang kanyang imahe bilang mabuting tao. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nagbabago ang mukha ng isang narcissist kapag nakakarinig o nakakaranas siya ng mga bagay na talagang masakit para sa kanya. Ang pangunahing nagtitrigger nito ay ang kritisismo o anumang kilos na nagdududa sa kanyang pagkadiyos. Ito ang tinatawag na narcissistic trauma o narcissistic injury. Ang reaksyon sa sugat na ito ay mabilis at nagpapakita ng marami. Kahit ang pinakamagaan at constructive na komento ay hindi tinitingnan ng narcissist bilang feedback, kundi bilang isang matinding atake sa kanyang buong pagkatao. At ang mukha niya sa puntong iyon, pwedeng magbago nang di mo na makilala. Ipagpalagay mong nag-uusap lang kayo ng mahinahon, tapos bigla kang nagbigay ng isang inosenteng komento tulad ng, parang may kaunting typo sa report na ito. Para sa ordinaryong tao, hindi ito problema. Pero sa isang narcissist, ito ay isang malaking krisis. Sa sandaling ito, ang maskara ng kanyang alindog ay pwedeng pumutok. Makikita mo ang iba't ibang micro-expressions na nagpapalit-palit sa loob lang ng ilang segundo. Una, gulat na may halong hindi makapaniwala. Paano mo nasabing mali ako? Tapos, isang biglaang pagsiklab ng galit, iyon mismong pagkunot ng noo at pagkakagat ng labi. Pagkatapos, malamig na panghahamak, isang mangising mayabang, at ang lahat ng ito ay pwedeng magtapos sa yelong katahimikan o kaya naman, magkontra-atake siya at ikaw ang sisihin niya sa lahat ng mali sa mundo. Ang mukha niya sa puntong iyon ay tumitigas, parang maskarang bato. Ang tingin ay nagiging matalim at puno ng puot. Ito ay napakabilis na pagbabago. Mula sa pagiging magiliw, nagiging napaka-hostile. Isipin mo ang isang chameleon na biglang nagpalit ng kulay nang makita ang panganib. Ganoon ang ginagawa ng narcissist
sa mukha niya. Ang sandaling ito ay isa sa pinakamahalaga para malaman mo ang totoo. Dahil sa reaksyon niya sa kritisismo, doon niya ipinapakita ang kanyang tunay na anyo. Hindi niya kayang pigilan ang galit at sakit na nararamdaman niya dahil nabisto ang kanyang imperpeksyon. Kapag nakita mo ang ganyang sobrang matindi at hindi akmang reaksyon sa maliit na bagay, tandaan mo, napindot mo ang pinakamasakit niyang baton. At ang reaksyong ito ay nagsasabi tungkol sa kanyang internal na istruktura ng higit pa sa libu-libong salita. Ang isang narcissist ay nabubuhay lang kung siya ang sentro ng atensyon. Ito ang kailangan niya para umandar. Kapag lumipat sa iba ang focus ng usapan, para siyang inaatake ng abstinence syndrome, iyong parang nagwi-withdrawal. Nababato siya, nawawalan ng interes, at nagagalit. Pero dahil hindi niya pwedeng ipakita ng hayagan ito, ang pagkabagot at inis niya ay lumalabas sa mga di-verbal na paraan. Isa sa pinakamadalas na senyales ay ang kitang-kitang pagkabagot sa mukha niya, lalo na kapag hindi na siya ang pinag-uusapan. Isipin mo ang sitwasyon sa isang barkada. Habang nagkukwento ang narcissist tungkol sa kanyang di kapanipaniwalang mga karanasan, ang mukha niya ay buhay na buhay, nagniningning ang mata, at todo ang kumpas. Pero kapag biglang nagsalita na ang ibang tao at nagkwento ng sarili nilang istorya na baka mas interesante pa, obserbahan mo ang narcissist. Biglang pwedeng bumagsak ang mukha niya. Lulubog ang gilid ng labi, magiging malabo ang tingin, at bahagyang didilat ang mga talukap ng mata. Magsisimula siyang humikab, tumingin sa cellphone, o titigan ang kuko niya. Para bang sumisigaw ang buo niyang katawan ng, "Kailan ba matatapos itong nakakainip na taong ito para naman bumalik na tayo sa pag-uusap tungkol sa akin?" Hindi ito simpleng pagkawala lang ng interes na nangyayari sa lahat. Ito ay ganap na pagbabaliwala sa taong nagsasalita. Ipinapakita niya ng di-verbal na anumang bagay na hindi direkta tungkol sa kanya ay walang halaga. Isipin mo ang isang malikot at pasaway na bata sa isang recital o programa na kailangang manood ng performance ng ibang bata. Magiging irritable siya, magmumukmok, at ipapakita sa lahat kung gaano siya nababato. Ganitong-ganito ang asal ng narcissist sa sitwasyong iyon. Isa itong malinaw na pagpapakita ng kanyang lubos na pagiging egocentric. Hindi siya kayang magpakita ng tunay na interes sa buhay, pag-iisip o nararamdaman ng ibang tao. Para sa kanya, ang ibang tao ay tagapakinig lang, sila ang audience. Kaya kapag nakikinig na ang audience sa ibang artista, nawawalan na siya ng ganang makialam. Kaya kung napapansin mo na ang kausap mo ay parang nawawala sa sarili o nababato tuwing ikaw na ang nagsasalita tungkol sa sarili mo, pero biglang sisigla kapag bumalik sa kanya ang usapan, tandaan mo, isa na iyan sa napakatinding red flag. Ang paghingi ng tawad ay isang pagkilala na nagkamali ka at pagsasabi ng pagsisisi. Pero para sa isang narcissist, na sa kanilang paniniwala ay hindi kailanman nagkakamali, halos imposible itong gawin. Gayunpaman, minsan napipilitan silang humingi ng tawad para lang mapanatili ang relasyon o hindi mapahiya. Pero tandaan, huwad o peke ang sorry na iyan at makikita mo yan mismo sa mukha niya. Kapag taos-puso ang pagsisisi ng isang tao, tugma ang ekspresyon ng mukha sa sinasabi niya. Karaniwan itong sinasabayan ng bakas ng kalungkutan, nakaangat ang panloob na dulo ng kilay at nakahugot pababa ang dulo ng labi. Madalas, nakatingin din sila sa baba
bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ngayon, tingnan natin ang narcissist na nagsasabi ng patawarin mo ako. Ang mukha niya, malamang, ay nagpapahayag ng ibang-ibang emosyon. Una, malabong makakita ka ng kahit anong bakas ng lungkot. Sa halip, mapapansin mo ang nakatagong inis o galit, nakakuyom ang labi at tigas na tigas ang panga. Galit siya dahil napilitan siyang magpakumbaba. Pangalawa, makikita mo ang paghamak o contempt. Yung tipong nangisi na tila sinasabi, "Nagsasorry ako dahil gusto mo, tanga, hindi dahil sa may kasalanan ako." Pangatlo, iiwas siya sa direct eye contact, pero hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa emosyon mo. O kaya naman, sasalubungin ka niya ng matalim at malamig na titig na parang hinahamon ka. Ang salitang sorry niya ay magiging formal at parang walang buhay. Isipin mo na lang ang isang robot na nagbabasa ng script ng paghingi ng tawad na nakaprogram sa kanya. Walang emosyon, puro tunog lang. Madalas, ang pagsorry niya ay sasamahan ng paglilipat ng responsibilidad. Pasensya na kung nasaktan kita, o kaya, sorry, pero ikaw ang nag-udyok sa akin. Bigyang pansin ang dissonance o pagkabalintuna sa pagitan ng sinasabi at ng mukha. Kung hindi kinukumpirma ng mukha ang pagsisisi, wala talagang pagsisisi. Hindi ka nakikipag-ugnayan sa isang apology, kundi sa isa na namang manipulasyon na ang tanging layunin ay patahimikin ka at gawin ka ulit na sunod-sunuran sa gusto niya. Ito ang isa sa pinakamapanganib at pinakamapanlinlang na teknik sa arsenal ng isang narcissist. Ito ang tinatawag na mirroring o panggagaya na. Sa umpisa pa lang ng relasyon, sa tinatawag na love bombing stage, sinisikap ng narcissist na ipadama sa iyo na sa wakas, natagpuan mo na ang iyong soulmate. Ang gusto niyang isipin mo, ang dami naming pagkakapareho, parang nababasa niya ang isip ko. Para mangyari ito, sinasadya man o hindi, sisimulan niyang kopyahin ang bawat galaw mo, ang iyong mga kilos, pananaw, tono, at lalo na, ang iyong mga facial expressions o ekspresyon ng mukha. Kapag ngumingiti ka, ngingiti rin siya. Kapag sumimangot ka, magseseryoso rin siya. Kapag nagkukwento ka ng may tuwa at sigla, makikita mo sa mukha niya na ganoon din ang nararamdaman niya. Nakakalikha ito ng napakatindi, ngunit huwad na pakiramdam apa ng koneksyon at pagkakaunawaan. Sa ating likas na pagkatao, mas pinagkakatiwalaan natin ang mga taong may pagkakahawig sa atin. Ginagamit ng narcissist ang mekanismong ito ng intuitive o kusa. Paano mo malalaman kung totoo ba ang kanyang empathy o isa lang itong mirroring? Una, ang panggagaya ng narcissist ay kadalasang sobrang perpekto, halos parang mechanical. Parang nakatingin lang siya sa iyo sa salamin. Pangalawa, may kaunting cut delay o pagkaantala. Ikaw ang unang magpapakita ng emosyon at ang reaksyon niya ay susunod lang makalipas ang kaunting segundo habang binabasa niya pa ang iyong expression at ginagaya ito. Pangatlo, tulad ng iba pang imitasyon, ang mirror na emosyon na ito ay mabilis ding mawawala kapag nagpalit ka na ng usapan. Isipin mo na lang na nakikipag-usap ka sa isang napaka-advanced na chatbot na may video call feature. Inaanalisa niya ang iyong mukha at kumukuha lang ng angkop na maskara mula sa kanyang database. Mukha siyang totoo, pero ang kulang sa lalim at bigla ang damdamin, spontaneity. Ang panganib ng mirroring ay pinapababa nito ang iyong pagiging mapagmatsyag, anpob.
Nagtitiwala ka sa taong ito at nagbubukas ng sarili, pero hindi mo napapansin na hindi pala niya sinasabayan ang iyong damdamin. Sinasalamin lang niya ito tulad ng isang salamin para makakuha ng access sa iyong mga resources. Kaya mag-ingat sa mga taong tila sobrang perpekto at masyadong kamukhang kamukha mo sa simula pa lang ng inyong pagkakakilala. Mayroong salitang Aleman, ang Schadenfreude, na wala tayong direktang katumbas na termino sa ibang wika. Ang ibig sabihin nito ay ang malisya o ang labis na kaligayahan na nararamdaman mo kapag nakikita mo ang pagbagsak, pagkabigo o pagdurusa ng iba. Para sa karamihan ng tao, kung maramdaman man ito, itinuturing itong kahiya-hiya. Ngunit para sa isang narcissist, ang Schadenfreude ay isa sa kanilang pangunahing pinagmumulan ng kasiyahan. Bakit kaya? Dahil sa kanyang sistema ng pag-iisip, ang kabiguan ng iba ay automatikong nangangahulugan ng kanyang sariling tagumpay. Kung may bumagsak, ibig sabihin, siya, ang narcissist, ay umangat at naging mas mataas sa paningin niya. Ang pakiramdam ng tagumpay na ito ay napakahirap itago. Siguradong lalabas yan sa mukha sa anyo ng isang micro-expression. Ipagpalagay nating kinukwentuhan mo ang narcissist tungkol sa mga problema mo sa trabaho. Maaari siyang magbigay ng mga salita ng suporta tulad ng, "Nako, nakikiramay ako sa iyo, nakakabigla naman iyan, ngunit tingnan mo siyang mabuti sa sandaling iyon. Baka mapansin mo ang isang sandaling pagngiti, isang nangiting mabilis na nawawala, na kaagad pinalitan ng maskara ng pakikiramay. O kaya naman, sa kanyang mga mata, maaaring sumilay sandali ang kislap ng tagumpay, isang buhay at tunay na ningning. Iyan ang pagpapakita ng Schadenfreude. Isipin mo ang isang manlalaro na natutuwa dahil nagkamali ang kalaban niya. Maaaring subukan niyang manatiling kalmado, ngunit ibubuko siya ng kanyang mga mata. Ang senyalis na ito ay mas matingkad na makikita kung ang taong nabigo ay lihim na kinaiinggitan ng narcissist. Ang balita tungkol sa paghihiwalay ng isang perpektong mag-asawa, ang pagkabigo ng proyekto ng isang matagumpay na kasamahan, o ang pagkakasakit ng isang magandang kakilala, lahat ng ito ay parang balsamo sa kanyang kaluluwa. Iinom niya ang mga balitang ito. Itinatago ang kanyang tagumpay sa likod ng maskara ng kagandahang asal. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanyang mukha. Ang mabilis na pagngiting iyon o ang kislap sa kanyang mga mata bilang tugon sa pagdurusa ng iba ay isa sa pinakapangit at pinakatumpak na palatandaan ng narcissistic pathology. Ipinapakita nito ang kumpletong kawalan ng empatiya at ang matinding pangangailangan na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagpapababa at kalungkutan ng ibang tao. Marami na tayong pagtalakay tungkol dito, pero ilaan natin ito bilang isang hiwalay na punto dahil ito ang pinakapundasyon. Ang asynchronicity o kawalan ng pagkakaisa ay ang hindi pagtutugma ng iba't ibang channel ng komunikasyon. Ito ay kapag ang mga salita ay nagsasabing A, ngunit ang mukha, katawan o tono ng boses ay nagsasabing B. Sa isang taong totoo at malusog, congruent, nagtutugma ang lahat ng channel na ito at nagtatrabaho ng magkakasabay. Ngunit sa isang narsisista, madalas na nagkakagulo ang mga ito na para bang nagdidigmaan. Sasabihin niya, "Mahal na mahal kita at pinahahalagahan." Pero sinasabi niya ito ng may malamig at walang emosyong mukha at nakatikom na labi. Ang kanyang mga salita ay ang gusto mong marinig, ang dapat niyang sabihin ayon sa script.
Ngunit ang kanyang mukha naman ang nagpapakita ng tunay niyang nararamdaman, inis o kawalang bahala. Sasabihin niya, napakasaya ko para sa tagumpay mo. Subalit makikita sa kanyang mukha ang mabilis na pagkislap ng paghamak o inggit, micro-expression. Sasabihin niya, nako, pasensya na talaga sa nangyari, pero ang kanyang boses ay walang init, walang simpatya, at tunog formal at walang buhay, monotone. Napakahusay ng ating subconscious mind na makita ang kawalan ng pagkakaisang ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng may mali, isang pakiramdam na hindi natin maipaliwanag ng rasyonal. Naririnig natin ang tamang mga salita, pero ramdam natin ang pagkukunwari. Isipin mo ang isang orkestra kung saan iba ang tugtog ng mga violin at iba naman ang tugtog ng mga trumpet. Ang resulta, kalituhan at ingay, cacophony. Ganyan mismo ang komunikasyon kapag kausap mo ang isang narsisista. Ang kanyang verbal channel ay sinusubukang tumugtog ng magandang himig, ngunit ang non-verbal channel, ang mukha, mata at katawan, ay tumutugtog ng sarili nitong malungkot at agresibong piyesa. Ano ang dapat mong paniwalaan sa sitwasyong ito? Ang sagot ay isa lang. Palaging paniwalaan ang non-verbal cues. Madaling gawing peke ang mga salita, pero ang micro-expressions, tono ng boses, at paninigas ng katawan, halos imposibleng gayahin. Kung napapansin mo ang patuloy na hindi pagkakapareho sa pagitan ng sinasabi ng tao at ng ipinapakita niya, ito ay senyales ng matinding panganib. Ang kausap mo ay isang tao na nabubuhay sa internal sapat na pagtatalo at sinusubukan niyang lokohin hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang sarili niya. Ito ay isang phenomenon na mas mahirap mapansin, pero napakalinaw naman kung ano ang ipinahihiwatig. Minsan, ang mukha ng isang narcissist ay sabay na naghahatid ng dalawang magkasalungat at nagkakabangga ang signal. Tinatawag itong doble mensahe, double message. Halimbawa, nginingitian kanya gamit ang kanyang bibig, pero ang mga mata niya ay nagtataglay ng malamig na galit. O kaya naman, bumibigkas siya ng papuri sa iyo, pero malinaw na mababasa sa kanyang mukha ang matinding paghamak. Nagdudulot ito ng tinatawag na cognitive dissonance o pagkalito ng isip sa kausap. Hindi mo alam kung paano katutugon. Alin ang paniniwalaan mo? Ang angiti ba o ang matatalim na tingin? Ang mapupuring salita ba o ang mapanghamak na pagngisi? Lubos itong nakakagulo at nakakawala sa sarili. Ginagamit ng narcissist ang taktikang ito, madalas nang hindi niya alam, upang panatilihin kang laging kinakabahan at walang katiyakan. Hindi mo kailanman malalaman kung ano ba talaga ang totoo niyang damdamin. Ngayon, mahal ka niya. Bukas, kinamumuhian ka na. At minsan, nangyayari pa ito ng sabay-sabay. Isipin mo na lang na tumanggap ka ng liham na nagsasabing, sinasamba kita, pero wala kang kwenta. Paano mo iyon uunawain? Maguguluhan ng husto o matitigilan ang iyong utak. Ganyan din ang epekto ng doble mensahe sa mukha. Ang klasikong halimbawa ay ang ngiting hindi umaabot sa mata, habang ang kilay naman ay nakakunot sa matinding galit. Ang bibig ay nagsasabing, ako ay palakaibigan, samantalang ang kilay ay nagsasabing, galit na galit ako. Maaari itong maging reaksyon sa isang biro na itinuring niyang nakakainsulto. Napipilitan siyang maangumiti upang hindi siya mapahiya, pero ang kanyang tunay na emosyon ay biglang lumalabas sa mga kilay niya. O, halimbawa, tinitingnan kanya ng may paghanga, pero ang kanyang labi naman ay mahigpit na nakatikom. Ang pagiging hindi sabay-sabay, asinkronisidad,
ng iba't ibang bahagi ng mukha ay tanda ng matinding panloob na hidwaan at pagsubok na supilin ang maling emosyon. Kung madalas mong napapansin na hindi mo talaga maintindihan kung ano ang nararamdaman ng isang tao dahil nagpapadala ang kanyang mukha ng magkakasalungat na senyales, malamang ay nasilo ka na sa patibong ng doble mensahe. Isa itong uri ng komunikasyon na lubhang nakakapagod at nakasisira. Isa sa pinakanakakagulat na kakayahan ng isang narsisisista ay ang bilis niyang magpalit ng emosyonal na maskara. Kani-kanina lang, sumisigaw pa siya sa iyo, baluktot ang mukha sa galit, at tila nagliliyab ang mga mata. Ngunit biglang may tumawag na mahalagang tao sa telepono, at sa isang iglap, nag-iba ang ekspresyon niya, parang bula na naglaho ang galit. Napalitan ito ng matamis na ngiti, at ang boses niya ay naging malumanay at napakakaibigan. Pagkatapos niyang makipag-usap at ibaba ang telepono, kagyat ding bumalik ang dating matinding galit, para bang inalis lang ang maskara ng pang-aakit. Ang kakayahang ito na magpalit ng damdamin agad-agad ay nagpapakita na ang alinman sa mga emosyong iyon ay hindi talaga naramdaman ng buong puso. Sila ay mga kagamitan lang na ginagamit niya para makamit ang gusto. Galit para ipang-api ka, pambobola para maging maganda ang tingin sa kanya ng iba. Para sa kanya, ito ay parang paglipat lang ng channel sa telebisyon. Isipin mo ang isang profesional na aktor na kayang umiyak sa isang pitik lang at tumawa naman pagkatapos ng isang segundo. Nakakamangha, oo, pero alam nating pag-arte lang yon. Sa narsisisista, ang buong buhay niya ay isang malaking pag-arte. Ang bilis ng pagpapalit ng maskara ay labis na nakakatakot at nakakalito sa mga taong nakatira kasama ng narsisisista. Hindi nila alam kung anong bersyon ng tao ang kaharap nila at kung ano ang magti-trigger nito. Lumilikha ito ng kapaligiran ng matinding kawalan ng katiyakan at takot, o tinatawag nating paglalakad sa balat ng itlog. Ang isang taong malusog ang pag-iisip ay hindi kayang magpalit ng ganoon kabilis ng matitinding damdamin. Kailangan natin ng oras para humupa ang galit at mawala ang hinanakit. Sa narsisisista, wala siyang ganitong buffer. Ang kanyang mga emosyon ay mababaw at nagsisilbi lang sa kanyang layunin. Kaya kung nasaksihan mo ang ganoon kabilis at halos hindi pangkaraniwang pagbabago ng emosyon, tandaan mo, ang nakita mo ay hindi ang flexibility ng isip, kundi ang paggana ng isang mekanismong walang kaluluwa na pumipili lang ng pinakaangkop na programa para sa kasalukuyang sitwasyon. Ang gaslighting ay isang uri ng psikolohikal na pang-aabuso. Ang layunin nito ay ipagduda sa biktima ang sarili niyang katinuan, ang kanyang mga alaala, at ang pagkakaintindi niya sa katotohanan. At sa prosesong ito, malaking papel ang ginagampanan ng ekspresyon ng mukha. Ginagamit ng isang narcissist ang mukha niya bilang sandata para patibayin ang kasinungalingan niya at tuluyan ka ng mabaliw. Paano ito gumagana? Maglalahad ka sa kanya ng isang tiyak at hindi mapasusubali ang katotohanan. Halimbawa, sabi mo sa akin kahapon, ganito. Sigurado ka sa sinasabi mo. Ang sagot ng narcissist, hindi siya sisigaw o makikipagtalo. Titingnan kanya ng may ekspresyon ng matindi, totoo, at walang halong pagkukunwaring pagtataka. Nakataas ng bahagya ang kilay niya, nakadilat ng malaki ang mata, at nakasulat sa mukha niya ang tanong, ano bang pinagsasabi mo? Nasa katinuan ka ba?
Pwede pa niyang ihihis ang ulo niya sa gilid na parabang sinisikap niyang intindihin ang kahibangan na sinasabi mo. Ginagawa niya ito ng napakakumbinsido, kaya ikaw mismo ang mag-uumpisang magduda. Nagkamali ba ako? Baka mali ang pagkakaintindi ko? Nababaliw na ba ako? Ang ekspresyon na ito ay purong pag-arte. Isipin mo ang isang aktor na gumaganap bilang isang taong biktima ng maling paratang. Gaganap siya ng ganyang klase ng tapat na pagtataka at gulat. Ganyan din ang ginagawa ng narcissist. Hindi lang niya sasabihin, hindi nangyari yan. Ipinapakita niya sa buong pagkatao niya na ang ideya mo ay kahiya-hiya at walang kabuluhan. Maaari niya pa itong samahan ng mga linyang tulad ng, kailangan mo nang magpahinga, masyado kang malawak mag-isip, o kaya naman, lagi mo na lang dinadramatize ang lahat. Ito ay napakalakas na manipulasyon dahil tinatamaan nito ang pundasyon ng iyong pagkatao, ang tiwala mo sa sarili. Kung patuloy mong nararanasan na, sa kabila ng mga tama at makatotohanang pahayag mo, tiningnan ka pa rin ng isang tao na parabang baliw ka, malamang biktima ka ng gaslighting, at ang nagtataka niyang mukha ay hindi palatandaan ng pagiging inosente niya, kundi ito ang pinakamabisang sandata niya. Marami na tayong tiningnang individual na senyales, pero ang pinaka-esensya ng pro-profiling ay hindi ang paghahanap ng iisang susing palatandaan, kundi ang kakayahang makita ang buong pattern, ang kabuuang larawan. Ang mukha ng narcissist ay hindi lang basta koleksyon ng hiwa-hiwalay na pagkibot. Ito ay isang sistema na may sarili nitong nangingibabaw na background music. At ang musikang ito, kadalasan, ay binubuo ng tatlong pangunahing nota: paghamak, galit, at inggit. Ang tatlong emosyon na ito ang siyang pinakaubod ng narcissistic na personalidad. Paghamak sa lahat ng tingin niya ay mas mababa. Nakakubling galit sa mundo na hindi ganap na kinikilala ang kanyang kinang. At matinding inggit sa mga mayroon ng bagay na wala siya. Hindi man laging lantad ang mga emosyong ito sa kanilang pinakamaliwanag na forma, pero halos laging naroroon ito sa kanyang mukha bilang bahagyang pagigting ng kalamnan. Kahit pa siya nakangiti, mababasa sa kanyang mga mata ang malamig na paghamak. Kahit pa siya kalmado, ang kanyang labi ay bahagyang nakatikom, naghihintay ng galit. Kahit pa siya pumupuri, sa pagigting ng kanyang noo ay mahuhuli mo ang bakas ng inggit. Ang iyong trabaho ay matutong makita hindi lang ang bawat individual na pagbabago, kundi pati na rin ang palagian at background na tensyon na ito. I-imagine na nakikinig ka sa isang piyesa ng musika. Bukod sa pangunahing melodiya, palaging mayroong background harmony na siyang nagbibigay ng pangkalahatang pakiramdam. Ganoon din ang sitwasyon dito. Matutong hulihin ang pangkalahatang aura ng mukha. Malamig ba ito, tensyonado, naghuhusga, o mapangmata? O ito ba ay mainit, relax, at bukas? Ang kabuuang pakiramdam na ito ay madalas na mas totoo kaysa sa pag-aanalisa lang ng bawat detalye. Kung paulit-ulit mong nakikita sa mukha ng isang tao ang kombinasyon ng micro-expressions ng paghamak, galit at inggit, kahit pa ang pinakamasarap na salita ang kanyang sinasabi, magtiwala ka sa iyong mata. Nakikita mo ang tunay na larawan ng kanyang kaluluwa. Ito ang pangwakas na pattern na halos 100% ay nagpapahiwatig ng malalim na narcissistic pathology. Kaya, mag-recap na tayo. Pumasok tayo sa komplikado pero napakahalagang mundo ng non-verbal communication.
Naintindihan natin na ang mukha ng tao ay parang mapa ng kanyang tunay na nararamdaman at natuto tayong basahin ang pinakatagong mga senyalis nito. Tiningnan natin kung paano makita ang malamig na tingin ng isang maninila sa likod ng maskara ng pagiging kaakit-akit, paanong makita ang pait ng paghamak sa likod ng matamis na ngiti, at kung paano mapansin ang tagumpay sa kabiguan ng iba kahit pa nagbibigay siya ng salita ng suporta. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan, huwag magtiwala sa salita. Dapat mong tignan ang patterns. Sa paulit-ulit na pagkadiskonekta sa pagitan ng sinasabi ng isang tao at ng ipinapakita ng kanyang mukha. At ito na ang turning point na binanggit ko sa simula. Ang pamamaraang ito ay hindi para lagyan ng label o bigyan ng diagnosis ang ibang tao. Kailangan ito para sa sarili mong kaligtasan, para protektahan ang iyong mga boundaries, ang iyong oras, ang iyong enerhiya, at ang iyong mental health. Ang marunong tumukoy ng manipulator sa maagang yugto ay hindi senyales ng pagiging cynical. Ito ay isang survival skill na kailangan sa modernong mundo. Magkakaroon ka ng pagkakataong gumawa ng malay na desisyon. Itutuloy mo ba ang pakikipag-ugnayan sa taong ito? Pagkakatiwalaan mo ba siya? O hahayaan mo ba siyang lumapit sa iyo? Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Alam kong medyo mabigat ang topic, pero sana ay naging kapaki-pakinabang ito. Kung may bago at mahahalaga kang natutunan, paki-like at subscribe naman sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating episodes. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Nakasalamuhan na ba kayo ng taong ang mukha ay nagbigay sa inyo ng matinding pag-aalinlangan o pagkabahala? May napansin ba kayo sa mga senyales na tinalakay natin ngayon sa mga tao sa paligid ninyo? I-share ninyo ang inyong mga karanasan at obserbasyon sa comment section. Pag-usapan natin yan.